GMA7 at Showtime, hindi kinaya ang Itbulaga. Ticket sa concert ng Clones tuluyan ang na-sold out. Unang single ni The Bark Ads Karen, mapapakinggan na ngayong November 2025. Yasi Pressman, bumisita sa Itbulaga. Isang pasabog na Sabado na naman nga ang napanood sa Itbulaga ngayong November 22, 2025, na kung saan ay opening pa nga lang, ay pasabog na prod number na agad ang napanood dito, kasama ni The Bark Ads Karen. Ang mga singing queens. At ang guest nga ng Itbulaga na si Yasi Pressman. Na kung saan ay game na game din nga itong nakipagkulitan sa The Bark Ads, lalo na nga ang showdown nila ni The Bark Ads Riza May. Dito din nga, ay nag-promote na rin nga siya ng kanyang show, na ang primetime action serye na Roja, na mapapanood sa TV5, na magsisimula na nga sa Lunes, November 24. Hindi lang yan, dahil muli namang nagbalik at bumisita si Ice Segura sa Itbulaga, na siyang director ng concert ng Clones. Samantala, talaga namang umpisa na rin nga ng paggawa ng pangalan ni The Bark Ads Karen sa music industry, dahil nga sa first single nga nito, na matatanda ang una na rin nga nating napag-usapan noon. Pero, ngayon nga, ay naglabas na nga ng schedule ng release date sa first single na ito ni Karen, na mapapakinggan na nga ngayon November 28, 2025, sa iba't ibang music streaming platforms. Na matatanda ang una na rin nga nitong ipinarinig sa mga The Bark Ads ang ilang lyrics ng kanyang unang single. Pero, ngayon nga ay mapapakinggan na nga ang buong single na ito ni The Bark Ads Karen sa iba't ibang music streaming platforms, na kung saan ay dapat nga nating abangan yan sa November 28, at mapakinggan nga ang unang single ni The Bark Ads Karen na tibok, Heto na ba yun? Na syempre, ay mababasa naman nga ang mga positibong mga reaksyon dito ng mga netizens. At syempre, ay dapat din nga nating abangan kung mapapanood din nga natin itong kantahin at i-perform ni The Bark Ads Karen, sa Itbulaga sa EB Stage. Na isa din nga sa dapat nating abangan. Samantala, halos sold out na nga ang ticket ng Clones concert sa December, na matatanda ang unang ang inanunsyo ng Itbulaga noong November 15 sa segment na Clones Open, pero isang linggo pa nga lang ang lumipas pagkatapos ng announcement, ay talaga namang nagkakaubusan na nga ng ticket. Sa katunayan nga, ay noong Biyernes November 21, 7 p.m, ay mabilis nang na-sold out ang ticket sa balcony area ng Music Museum, kung saan gaganapin ang concert ng Clones. At kung titignan nga, ay halos makukumpleto na nga ang sitting area at sitting capacity ng Music Museum, at malapit na rin ngang ma-sold out ang buong ticket sa concert ng Clones na ito, yan na ay noong November 21, 2025, 8 p.m. At ngayong Sabado naman November 22, 10 a.m.,
ay makikita ngang iilan na lang nga talaga ang mga available ticket seat dito. At ngayon ng 2:05 PM, ay tuluyan na ngang na-sold out ang ticket. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, isang linggo na naman ng pinataob ng Eat Bulaga ang katapat nito sa noon time, o mula nga noong Lunes November 17, at hanggang ngayong Sabado November 22. Pero bago nga natin pag-usapan yan, ay tandaan na hindi natin napansin ang updated version ng YouTube sa phone, kaya naman hindi kita ang date ng Eat Bulaga mula Lunes hanggang Huwebes, at Biyernes nga lang natin ito napansin at naayos. Simulan na natin. Noong Lunes nga November 17, 2025, ay makikita ngang umabot ng mahigit 114K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 54K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Martes naman November 18, 2025, ay makikita namang umabot ng mahigit 115K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 84K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Miyerkules naman November 19, 2025, ay makikitang umabot naman ng mahigit 113K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 61K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Huwebes naman November 20, 2025, ay makikitang umabot naman ng mahigit 110K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikita namang umabot naman ng mahigit 61K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. At noong Biyernes naman November 21, 2025, ay makikitang umabot naman ng mahigit 119K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at makikitang umabot naman ng mahigit 52K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Na makikita ngang hindi na naman nga nakahabol ang Showtime sa Eat Bulaga, yan nga ay kahit na may araw na bumaba ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Sabado naman November 22, 2025, ay hindi pa rin nga kinaya ng kalaban ang lakas ng Eat Bulaga, dahil sa katunayan nga, ay umabot nga ng mahigit 126K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga ngayong Sabado November 22. At sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 57K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Na kahit nga isama pa ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network na umabot naman ng mahigit 19K, ay aabot nga lang ito ng mahigit 76K. Na makikita ngang kahit dalawang YouTube livestream na nga ng Showtime ang pinagsama, ay hindi pa rin nga ito sapat para matapatan ang lakas ng isang channel pa lang ng Eat Bulaga. Dahil kung isasama naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5, na umabot naman ng mahigit 18K, ay aabot na nga ito ng mahigit 144K, na lalo na ngang tambak ang Showtime dito. Na kahit nga isama pa ang pangatlong YouTube livestream ng Showtime sa ABS-CBN Entertainment, na umabot naman ng mahigit 54K, ay aabot nga ito ng mahigit 130K, na kulang pa rin nga kung ikukumpara sa dalawa lang na YouTube livestream ng Eat Bulaga, laban sa tatlong YouTube livestream ng Showtime.
Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?